Alam mo bang nagsinungaling si Melissa patungkol sa pagpapalayas ng Evil God sa katawan ni Yin? Nalaman ni Yin na si Melissa ay may kakayahan sa paglutas ng mga problema kaya ito ay kanyang hinanap at pinuntahan. Nung nagkita sila ni Melissa ay sinabi ni Yin ang lahat patungkol sa Evil God na nasa kanyang katawan. Pero bago siya tulungan ni Melissa ay kailangan niya muna itong samahang maningil ng utang sa negosyo ni Melissa. Ngunit ang kanilang pagsingil sa mga tao ay naging palpak lamang dahil sa sobrang kabaitan at mga kagagawan ni Yin. Sinabi ni Melissa kay Yin na huwag mong kalimutan kung bakit ka narito. At sinabi naman ni Yin na pero hindi mo pa rin ako tinulungan na palayasin ang Evil God. Sinabi naman ni Melissa na hindi ba ikaw ang nagsabi na sobrang delikado na palayain ang Evil God? Kung hindi ko lang dito kailangan ng karagdagang lakas hindi ko na sana naisip ang lukuhin ka. Gusto ng paalisin ni Melissa si Yin ngunit nangako itong hindi na mauulit ang nangyari. Sabi ni Melissa, ulit-ulit na lang, hindi ko na mabilang kung ilang beses ka nagkamali, nandito ka ba para sirain ang negosyo ko? Para talaga tuluyan ng umalis si Yin ay nagsinungaling si Melissa. Sinabi niyang wala na akong magagawa, sa tingin ko hindi ko na kailangang itago pa ang sekreto. Ang susi para sa pagpapalayas ng Evil God ay nakatago sa loob ng mga demonyo. Matatagpuan mo sila sa labas ng mga pader ng lungsod pagdating ng hating gabi. Kung magagawa mong makahuli ng isa pagbalik ay baka. Nung narinig ni Yin ang sinabi ni Melissa ay agad itong pumunta sa nasabing lugar. Sa pag-alis ni Yin, labis ang tawa ni Melissa dahil madali niya lang itong nauto at sa wakas magkakaroon na siya ng katahimikan. Ngunit isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Bigla na lang lumitaw ang isang blood demon na si Alice sa tailor shop ni Melissa. Abangan ang laban sa pagitan ni Melissa at Alice, sino kaya sa kanila ang mananalo? Comment for part 2 mga idol.